Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y nasa ika-anim na po ng ating Misa de Gallo, no? Napakabuti po ng Diyos, no? Kumbaga ilang tulog na lang, no? Maaabot na po natin yung araw ng Pasko, no? At yung sakripisyo po natin, no, ay hari nawang magbunga, no, sa ating pagdulog sa Puang May Kapal sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria. Yung ebanghelyo po natin ngayon ay ang pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria kay Elizabeth, no? Maganda makita po yung konteksto din ng pagdalaw na ito, no? Kasi una, si Maria ay nagdadalang tao din ang kanyang pinsang si Elizabeth, no? At yung lugar na pinanggalingan ni Maria ay Nazareth, no? At si Elizabeth ay nasa Ein Karim. Yan po ay parang 100 milya ang layo. Nakailang punta na pa po ako ng Holy Land. Sigurado ako, Father June, na ranasan na rin po yan. Pinapaliwanag sa amin yung layo ng nilakbay, no, ni Maria papunta kay Elizabeth. Hindi po madali at mabuti sana kung patag din yung lugar. Medyo taas-baba nung panahon na yun dahil malabundok yung paglalakbay. At hindi rin natin alam kung anong sirkumstansya ng kanyang paglalakbay. Sigurado hindi lang naman siya naglakad noon. Baka kasama din niya si San Jose noon na maaaring tumulong sa kanya para makarating sa Ein Karim. At posible din na maaaring nakasabay sila sa isang caravan, no? Maaaring nakasakay din si Maria noon. Tandaan natin, nagdadalang tao. Pero ang magandang tignan po dito ay yung disposisyon ni Maria na kahit ganong kalayo, kahit ang sirkumstansya ay nagdadalang tao, siya ay nagmamadaling pumunta sa Ein Karim at makapiling, masamahan ang kanyang pinsang si Elizabeth. Pag nilaya natin ang pagmamadali, alam niyo sa panahon ngayon, nagmamadali ang maraming tao sa iba't ibang bagay. Yung iba nagmamadaling kumain, no? Yung iba, syempre, nagmamadaling pumasok, no, sa eskwelahan o pumasok sa opisina. Kailangan gumising ng maaga kasi mahirap ng matraffic o kaya, no, hindi makaupo kung sasakay ka sa isang jeep o UV, no, o no, kung anumang bus. Pero yung iba, nagmamadaling yumaman, di ba? Nagmamadaling makuha yung gusto. Maraming ambisyon sa buhay, no? At sa pagmamadali, kalimitan, may mga nasasaktan, may mga naaapakan. No? Ganyan eh. Yung iba nagmamadaling mapunta sa pwesto, posisyon. Malapit na naman ang eleksyon, no? Nagmamadaling makauna para makilala o kaya makauna para maboto, no? Iba't ibang uri ng pagmamadali. Pero maganda pag-isipan, yung pagmamadaling ito, kalimitan, ang naibubunga ay negatibo o hindi maganda. Kumain ka ng nagmamadali, baka maimpatyo ka. No? Sipin mo yun, no? Kung ikay nagmamadali at maglalakad ka ng mabilis, pwede kang matalisod. O madadapa ka. Maaksidente ka pa. Ibang nagmamadali, no? Sa sobrang maaaring sakim, gusto niya, makuha niya lahat ng gusto niya.
Pero hindi niya naiisip na sa pagmamadali niya, ang mangyayari ay ang trade-off nga ay yung kanyang kaluluwa. No? Si Maria, nung pumunta kay Elizabeth, nagmamadali siya para gumawa ng mabuti. Para magkawang gawa sa kanyang pinsang nangangailangan kahit nagdadalang tao siya. No? At ito siguro yung magandang pag-isipan. Ikaw ba'y nagmamadali na tumulong sa kapwa? Hindi lang ngayong Adbyento patungong Pasko, kundi sa bawat sandali ng ating buhay? Nagmamadali ka bang magpatawad at pakipagkasundo sa nakatampuhan mo sa tahanan o kaya sa ating pamayanan, kaibigan mo na hindi nakakausap? Nagmamadali ka bang dumalaw sa may sakit? Dumalaw sa mga hikahos? Ngayong Pasko, pwedeng isipin lang natin yung ating sarili. Nagmamadali ka bang magpakita sa pag-ibig sa mga taong nangangailangan ng pansin at pag-ibig mo? Ano po ang naidudulot ng pagmamadaling gumawa ng mabuti? Balikan natin ang Ebanghelyo. Yung engkwentro o pagtatagpo ni Maria at Elizabeth ay engkwentro ng galak. Di po ba? Sabi nga, naggagalaw yung sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth dahil engkwentro yon na si Jesus na nasa sipupunan ni Maria ay pagtatagpo din kay Juan Bautista. Pag nagmamadali kang gumawa ng mabuti, dumalaw sa iyong kapwang nangangailangan, magpakita ng pag-ibig sa mga mahal mo sa buhay o mga taong hindi napapansin, ito ay magdudulot ng galak, magdudulot ng saya. Dahil sa pagmamadali mong magpakita ng pag-ibig, ang iyong inihahain, ang iyong ipinagkakaloob ay pag-ibig ng Diyos. Amen.